Welcome to Henry KNG TV. Morning. Ngayon po ay nata sa school. Naka-duty pa ako sa lalamove niyan. Nagantay po ako ng booking. Pero habang wala pong booking, magmimitas po muna ako ng mustasa dito. Harvesting ko po yung mga mustasa na malalaki. Marami na po kasing malalaki, nagugulang lang na pwede nang buruhin. Ayan po. Pipiliin ko lang po siya. Ayan po, yung mga malalaki lang pong ganyan. Yan, pwede na po yan buruhin. Gusto po kasi ng mga anak ko to. Tsaka para maano rin po yung malin puno ng talong. Naano po kasi talong natatamaan. Kaya kailangan matanggal na iba. Sagway po na to, malalaki na po yan. Kasi nga po, ito po yung mga nauna pa. Tsaka pagka po madalang yung tanim, mabilis mo lumaki. Yun. Yung mga dagong puto po. May mga sumusunod pa po sa bulaklak. Marami pa pong sumusunod na bulaklak, kaya marami pa po itong ibubunga. Kahit na po yung nakuha ko ngayong araw na to, pa ito nga po hindi man ibebenta. Ito po ay buburuhin lang sa bahay. Tapos po pangkonsumo ba? Pangkonsumo po sa bahay. Tapos gano'n po akong pagbibigyan. Yan po yung mustasa. Siguro po ay mahal din ng mustasa kasi po mahal din ng pechay. Ganun po kasi pag mahal ng mustasa, mahal din ng pechay. Yan po. Yan po ay huhugasan ko pa po ito. Hindi nawawalan po kasi dito. Ito ay aking tinanggalan ng ugat at saka putik. Diba po kasi kapag nag-harvest nito, may dala silang matalim na kutsilyo, hinihiwa na nila dito para maiwanan na sa lupa yung ugat. Ganun po yung ginagawa ng nag-harvest. Ako po binubunot ko lang kasi nga po koti-koti lang naman. Kaya po ganun ang ginagawa. Ako ng palanggana para dito ko luluglugan yung mga bawat dahon ng mustasa para po matanggal yung mga maliit na buhangin. Tapos po okay na po na. Tapos pagdating sa bahay niyan o mamaya dito ako nagagawa. Kakatin ko lang po yung puwet. Ihiwain ko lang puwet o gugulpingin ko para matanggal yung mga magugulang na puno. Kasi po matigas yan. Matigas po ito. Ang kailangan ko lang po dito mga ganyan sa sanga. Pwede rin po lalantahin ko ng konti para mas masarap. Napag-iwahiwalay ko yung dahon. Dahil nga po ginupit ko sila. Tinanggal ko po yung mga magugulang na stock sa ilalim. Ito natin so, gumanda na po. Matanggal na po yung mga magugulang na mga stock na tayo. Ngayon po, hinugasan ko po ng isang hugas pa. After po yan, papatipilin ko na at saka ko po siya lalantahin ng konti. Yung parang malanta lang po. Bibilag ko lang po konti sa araw para malanta lang siya. Hinugasan ko yung lababo, binalawan ko mabuti. Tsaka po, nga, pinapatitig ko po dito yung dahon ng mustasa. Dito ko na po siya lalantahin kasi po nilinis ko na po yung lababo para dito ko siya lalantahin. Masikat mo po yung araw dito. At saka yun, magsasaing po ako. Kukuhanin ko po yung pinaghugasan ng bigas. Saka po lalagay ko dito. At saka lalagyan ko rin po ng konting suka para po mas maasim or mas mabilis umasim. Bali ang kukuhanin ko po sa pinagsaingan ko pala ay yung pangalawang banlaw para hindi po kasi po yung unang banlaw doon medyo hindi po maganda yung kulay. Yung pangalawang banlaw po, ayun po sakto-sakto na po yung kulay nun. Maganda na po yung ipamburo dito sa mustasa. Ayun po, hindi po ako napagluto. Bali bumili lang po ako ng ulam sa may kalsada. Bumili po ako ng Bicol Express, 50 pesos po yan, marami. Tapos po, 50 pesos na gulay. Marami rin po. Tsaka po itong toge, lumpiang toge. Bali po, 10 pesos ang isa nito. Bumili po ako ng 4. Napakasarap po. Yan po itang halian namin. Tapos po, bumili rin ako ng kamote. Yung po kamote na yan, 3 piraso ay 60 pesos. Tapos po itong saging ay 42 pesos. 1 kilo po yan. Makain tayo. Makain na po kami.
Masarap yung ulam namin. Masarap. Talagang pang tanghalian. Yung sabaw, hindi. Napalagay ako ng sabaw kay Janet. Sabaw ng sinigang. Po, nalanta na yung mustasa. Tapos, nilagay ko po siya ng asin. Tsaka lalamasin po siya sa asin yan. Konting piga-piga lang po yan. Nilagay ko po siya ng konting tubig para madaling pigain. Nilagay na po sa una. At po mapiga nito, babalawan ko siya. Tapos gugupit-gupitin ko po yan para lumiit. Pero po yung nabibili nyo sa, halimbawa, sa tindahan, yung nabibili na ganito sa mga palengke, yun po yung mga buo-buo na inilalagay lang kabod, hinugasan, tsaka inilalagay lang. Kung ito po ay pangkonsumo lang, ang gagawin po namin ay gugupit-gupitin na po para hindi na gupitin o hiwain kapag iluluto na. Bali, ready na po yun. Kasi ito nga po yung sabaw ng sinaing na natihugasan ng bigas na kinuha ko kanina. Ayan po, napiga ako na. Ayan po yung katas na ito. Napalabas na po yung katas niya. Bali, mild na piga lang po yun. Tapos, ang gawin ko nga po sa kanya ngayon ay gugupit-gupitin ko siya. Gugupit-gupitin ko po siya para kapag naburo na siya ay ready na po siya na iluto agad. Hindi po kagaya ng mga nabibili sa mga palengke na buo-buo po yung mga dahon at saka yung mga tangkay nga o yung sanga. Kaya po yun, dito pa lang po ay gugupitin ko na para ready to cook na po siya. After 2 days po ito, pwede na po ito na igisa sa kamatis, sa itlog, sibuyas. Yun po yung masarap sa burong mustasa. Sa press naman po, sinasama po ito sa mga sinigang or mga ginataan. Nagupit ko na siya, napaglilit ko na siya. Ngayon po ito ay akin ng kakatasin para ililipat ko na nga po dito sa may pinaghugasan ng bigas. Hugas bigas yan. Bali, pagkapiga ko po, rekta ko nang lalagay dyan. Ngayon po. Resulta, napiga ko na at nalagay ko na rin sa dito sa may kasirola. Kaya po sa kasirola ko nilagay para matatakipan ko po siya. Ngayon po ilalagay ko po ito ng suka para mas mabilis siyang umasim. At saka titikman ko rin po kung kulang pa sa alat, lalagyan ko pa ng asin. Ito nga po yung gagamitin kong suka sa kanya, dato puti, para mabilis po siyang umasim. Kailangan po talaga ng suka dyan. Konti lang po yan, mga kalahating cup lang yan. Konti lang. Ngayon po, haluin natin. Siyempre, para pumunta sa ilalim yung suka. Yan. Ngayon po, dagdagan po natin ng asin kasi nga po, medyo wala pa, matabang pa po siya. Pero po yung asim niya ay okay na. Konting asin na lang po. Po, meron na po siyang asin ngayon po, haluin natin para po kumalat yung alat niya. Yan po, okay, timplado na po yan. After nyan, tatakpan ko po yan at saka ilagay ko sa isang gilid lang. Sarap yan. Sarap. Diyan lang po siya sa gilid na yan. Antayin lang po natin mga 2 days. Yan po iburo na. Saka po natin tatakpan. Gabalat ako ng kamote. Gagawin ko po itong kamote cube. Bali ito pong 3 piraso na to ay 60 pesos. Mahal po, no? 3 pirasong kamote ay 60 pesos na. Napakamahal. Ngayon ihuhugasan ko naman.
Hugasan ko na para malinis. Yung hugasan, pinapatigtig ko po siya para wala siyang tubig pagka pinirito ko. Saging, para mas mabilis maluto. Bali binigyan ko lang sa gitna kasi pinirito ko na. Susunod po dyan na yung kamote. Ayan po, nabiling ko na. Bali, nag-brown na yung kabilang side. At pagka brown na yung kabilang side, aangan ko na siya. Tapos mamaya, niluluto ko ulit siya. Saka ko pala siya lalagyan ng asukal. Asukal na sila. Ayan po, tapos yung saging. Kamote naman. Kasama na lang ng kamote. Tapos magdalagdag pa ako ng dalawang saging. Kasi po, kinain ng dalawang ano ko.